Bago po ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng taong naging concern sa akin noong dinugo ako. Salamat din po sa mga prayers nyo at sa mga taong nagchat-chat sa akin para kamustahin ako. Para po sa mga nagtatanong kung ano ba talagang naging dahilan ng pagdurugo ko, isasagutin ko na po yun dito sa mini vlog na to. Noong una nga po ay kala nga ay placenta previa ako dahil grabe po talaga ang pagdurugo at meron nga pong mga buo-buo. Hindi nga lang po siya basta dugo dahil ang lakas po talaga niya at dire-diretso nga po ang agos. Hinadvise na nga din po ng OB na emergency CS ako kahit 7 months pa nga lang ang baby ko. Pero pagdating ko naman po sa ospital kung saan sana i-CCS na ako ay hindi naman po ako na CS at kailangan lang po ng bed rest. At ang dahilan nga po ng pagdurugo ko ay ito nga pong sobrang trabaho at sobrang pagod dito sa bahay. Lalo na nga po nung nag-birthday ang panganay ko, grabe po talaga ang pagod ko nun. Hindi lang po pagod, puyat po talaga ang dinanas ko nun. Ako din po kasi ang nag-prepare para sa birthday nga ng panganay ko. Bukod po dito ay grabe po talaga ako magtrabaho dito sa bahay at parang hindi nga ako nagpapahinga. Parang ang hindi buntis kung kumilos ako dahil nagbubuhat pa nga ako ng mabibigat. Tapos every other day nga po ako naglalaba at hindi nga lang ako nakafocus sa isang gawain dahil habang naglalaba ay gumagawa nga din ako ng iba pang gawain kagaya na nga lang ng pagluluto at paglilinis ng bahay. Tapos meron nga din akong inaalagaan na toddler tapos nag-aaral pa nga yung panganay ko at inaasikaso ko nga din. As in parang hindi talaga ako nagpapahinga sa buong maghapon dahil kilos nga ako ng kilos dito sa bahay. Natutulog man ako sa tanghali pero minsan lang at saglit nga lang. At kahit pagod na pagod nga ako sa mga gawaing bahay ay naliligo pa nga ako sa gabi. Tapos madalas nga din ako magpuyat at hindi lang yon dahil nakakaramdam nga din ako ng stress. At para nga mawala ang stress ko ay kumikilos na nga lang ako dito sa bahay. Nawawala kasi ang stress ko kapag nakikita ko ngang malinis ang bahay. Kaya kahit pagod or masakit ang katawan ko ay hindi ko talaga iniinda at hindi ko talaga iniintindi. Tapos kapag naglalaba nga ako, kapag nagbabanlaw na ako ng mga damit namin ay naka-squat nga ako. At hindi ko nga namamalaya na nag-open na pala ang cervix ko at nag 1 cm na nga ito. Buti na lang talaga at naagapan at nag-close na nga ulit ang cervix ko. Grabe talaga ang takot ko noon dahil akala ko talaga ay mai-emergency CS ako at mapapaanak ng maaga. Sinabi pa nga ng OB noon na kapag placenta previa nga daw ako ay delikado nga daw talaga para sa amin ni baby. Dahil kapag nagtuloy-tuloy ang dugo ay mauubusan ako ng dugo at si baby naman ay mauubusan ng supply ng oxygen. Kaya ang tanging paraan lang talaga ay ma-emergency CS ako at mailabas ka agad si baby. At sobra-sobra talaga ang pasasalamat ko sa Diyos dahil hindi nga ito natuloy at hindi nga rin nagtuloy-tuloy ang pagdurugo. Buong maghapon nga din ako nung dinugo at buti na lang talaga at tumigil din. At umepekto talaga sa akin ang mga gamot na pinainom sa aking pampakapit. Kaya sa mga mami dyan na kagaya kong buntes, magpahinga po kayo at wag niyong pagodin ang sarili nyo. Wag na wag din kayong magpapaka-stress at lagi lang kayong mag-relax. Dahil sa totoo lang, isa din talaga ang stress na nakakasama sa ating mga buntes kaya dapat talaga nating iwasang magpaka-stress.